keep chewing your food, Yaren. Tinanggal yung ano namin dito, ref, kasi pinaayos si Rayong, kaya lahat ng mga gamit namin nandito lang sila. Ayan pero ipagtatapon ko na yan kasi yung iba dyan sira na for sure, kaya ano na natin yan, ayusin na, tapon natin yung mga hindi na kailangan. Guys, pinagtatapon ko na yung mga nandito. Akala ko naka-record, hindi pala naka-record. But yeah, I started throwing things. Kasi hindi naman yan maano. Sayang naman kung ano yun. Good morning! Good morning! It's not actually a good morning, but still, you have to be thankful. I'm on the way to my school. My school? Yes. First day of school ko ulit. Mag-aaral ulit ako. And pasokan talaga namin nung Monday. It's Wednesday today. Hindi na ako pumasok dahil nung Monday I wasn't fully feeling well. Pero kaya ko naman. Ang kaso lang natatakot ako baka ba mahilo ako or what. And then kahapon naman di ako pumasok kasi si mama naman yung nagkasakit. Nilagnat siya. Kaya sabi ko wag na lang ako pumasok. Bukas na lang, which is today. And yeah, kaya ngayon pupunta na tayo ng school. Inaantay ko sa Ate Claire, hindi siya pumunta sa bahay namin. First time ha? First time siyang hindi pumunta sa bahay. Siguro nauna na yun siya kasi ang ano rin, nakakatamad din pumasok guys. Bakit? Ang gloomy ng weather. Ito ang isa, wala pa kaya itong pahinga. Sabi niya, hahatid na kita. Kaya, yeah. Ang gloomy talaga ng weather. Pagka gloomy yung weather, parang automatic, parang wala ka na kagad sa mood. Alam mo yun? I don't know kung ako lang ba to. Pero for sure, hindi lang ako yung nakakaramdam nito. Kasi na-mention ko na to before. And ang dami rin naman talagang ma-aggress din sa akin. Dito kasi sa mga hindi pa po nakakapunta ng ibang bansa. Dito sa ibang bansa, pagka gloomy yung weather, parang iba yung pakiramdam mo.
parang ano ka, wala ka sa mood, ganun. Tapos, basta iba talaga, iba talaga yung pakiramdam. Nakakatamad kumilos. Ngayon na nga lang din ulit ako nakalabas ng maayos-ayos eh. Papasok tayo ng school today and outfit of the day, na-miss ko to. So, I'm just wearing this. Wait a minute. Ganyan. I'm just wearing this. Ayan, and then, iniisip ko kung ano ba yung susuotin ko. Kung eto ba, or this one. Kaya lang, kasi ang problema nito, wala siyang pag ganun. So, pag gusto ko siyang tanggalin, eh, hindi ko naman siya tatanggalin eh. Or eto na lang. Ah! Oo, ma! Wait, eto, ganito siya. Parang mag-duty lang ako sa hospital. Ayan, ganyan. Diba? Or, etong kabila. Naku, nagbibibit-bit-bit na si... Yeah, I know! Or eto. Yan. Siguro yung isa na lang. Yung isa na lang siguro. And yeah. Oo! Pababa na! Tapos, I'm just wearing this bag. Ayan. And also, jacket. Ayan. We surprised our Turkish teacher. Hi, I'm Hanilu, a Filipina living here in Turkey. Tara, samahan niyo akong pumasok ulit sa eskwelahan. Hinatid nga pala kami ni My Love kasi anong oras na. Nalit na nga kami pagdating namin ng school, nagtuturo na yung teacher namin. Sinundo nga pala ako ni Ate Clar as usual. Nag-ambagan pala kami mag-classmate para bumili ng cake at saka ng soft drinks. At eto na nga, inaayos na namin para pagsaluhan na namin. Kinausap ko yung teacher ko kasi sabi ko, teacher, bawal lang kumain dito sa loob ng klase, diba? Pero ngayon, exemption, nagpaalam. Pumayag naman yung director. Ayan nga pala yung mga classmate ko, sobrang dami namin, 3 lang yung lalaki. Mababait naman silang lahat, very welcoming. Meron akong 2 close na close dyan, yung classmate ko nung nakara. Masarap pumasok sa school or sa trabaho pag alam mo yung mga kasama mo, mababait. Ayan nga pala yung teacher ko, yung nag-i-slice ng cake. Napakabait niyan, sobra. Alam nyo ba, this is supposed to be my 3rd time na nag-enroll dito sa klase na to. Yung first time na nag-enroll ako, 1 araw lang akong pumasok, hindi na ako bumalik. Pero ngayon, pinagpatuloy ko. Kasi nga mabait yung teacher. Anyway, titikman ko na nga yung cake. Sobrang excited akong tikman kasi masarap siya. Pero alam nyo ba, ang ending hindi ko rin nalasahan kasi hanggang ngayon napakapait pa rin ng panlasa ko. Kita nyo naman yun sa itsura ko kung gaano ako na-disappoint. Nakalimutan ko na wala pa rin pala akong panlasa. At the same time, nalungkot din ako. Hindi ko naubos yung cake, inuwi ko na siya para sa mga anak ko. Nagustuhan nila, ang sarap daw. Hanggang dito na lang. God bless!